masiksyong drug operation. Para underground, pag binuksan, pasukan ka doon. Mga buwis buhay na giyera. Tumagal ng 2 araw ang sagupaan ng 2 puwersa, bagamat walang nasugatan sa tropa ng pamahalaan. Nagdulot naman ito ng isang bangungot sa mga residente dito. Malawakang election coverage. Alam mo, ang trending ngayon na problema ay yung vote counting machine. Paglangoy sa dagat ng basura. Dahil nga mistulang burak ang tubig sa dumi. Hindi nakikita ng mga bata ang kanilang nilalakaran. Pati nga session ng mga manginginom. Dahil ko talaga ng digit pa sa buhay. Walang kwentong hindi nabibigyan ng buhay ng all-around at paningang GMA News reporter na si Cesar Apolinario. Sa lugar na ito, kabi-kabila, makakita ka talaga ng basura. Ang kanyang mga ulat at paraan ng pagkukwento na malapit sa sikmura ng masa, hinugot sa kabataan niyang naging salating sa yaman. Hindi ganun kaganda yung buhay namin. Ang trabaho ng tatay ko, latero, and latero. Kami magkakapatid, 8. Ang nanay ko sa bahay lang naglalabada. Kaya siguro umabot ng 8 kasi hinabol niya ako. Kasi 7 babae yung kapatid ko. Maaga siyang namulat sa mga realidad ng buhay at natutunan ang mga diskarte sa pagbabanat ng buto. At age of 7, grade 1 ako nag-aaral, nagkatrabaho na ako. What did you do? Tinda ng pugo. Umakit ako ng bus para magbenta ng yosi. Nasubukan din niyang maging gasoline boy at pati pagiging OFW sa Bahrain para lang matustusan ang pag-aaral sa kolehiyo. Ang tinapos niyang Communication Arts sa University of Santo Tomas, naging susi sa pagpasok niya sa Kapuso Network bilang cameraman researcher ng Eyewitness. 6 na buwan lang matapos ito, sa harap na siya ng kamera nagtrabaho bilang TV news reporter. Ang karerang bumago sa buhay niya. Bakit ko nilalagyan natin ng sabon tsaka ng gas? Sa kanyang eksklusibong ulat na hubad na bawang tungkol sa dugyot na paraan ng pagbabalat sa bawang na itinitinda sa palengke na ginagamitan pala ng gasolina at tinatapakan pa, nagsimulang makilala ang pangalang Cesar Apolinario. Tumatak din ang ulat niya sa Payatas dump site tragedy noong 2000 na naging entry pa sa 2001 Hawaii International Film Festival at Zanzibar International Film Festival sa Africa. Dahil nga sa kanyang dedikasyon sa trabaho, ang dating researcher cameraman naging dokumentarista na rin sa Eyewitness at maging sa brigada. Anong chismisan niya? Buhay niya. Hanggang sa nagkaroon na rin siya ng sariling show na I Wonder kasama si Susan Enriquez. Dito, nasubukan niyang maging trainee ng Philippine Marine Corps. Bantay ng monumento ni Jose Rizal at maging PWD sa wheelchair sa kalsada. Nakakaiyak, nakakapagod. Ang kanyang kahandaang maranasan ang hirap ng mga bida sa kanyang mga kwento, umani ng maraming parangal. Pulis pala! Lumikha rin siya ng pangalan sa Pinilakang Tabing. Idinirect niya ang pelikulang Banal na official entry sa 2007 Metro Manila Film Festival kung saan nanalo siya bilang Best Festival Director. Napakahirap makatanggap ng ganitong award na given the limited budget compared to other entries in the MMFF. Sinundan pa ang tagumpay na yan nang idirect din niya ang pelikulang Puntod na pinagbidahan naman ng nooy nagsisimula pa lang sa showbiz na si Barbie Corteza kasama ang yumaong aktor na si Mark Hill. Digital Movie Director of the Year din siya sa 26th PMPC Star Awards for Movies. You see nothing, you will nothing, and you fake nothing. Hango naman sa kilalang Cebu dancing inmates na buo ang pelikulang Dance of the Steel Bars kung saan bumida rito si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Sa dinami-rami ng kanyang pinagkakaabalahan, meron pa rin siyang oras para sa hobby na itinuturing niyang stress reliever, ang paghahalaman. Para rin siyang tao. Kailangan niya ng araw, kailangan niya ng dilim. Kailangan may cycle ng yung 24 hours. Kolektor din siya ng mga antigong gamit na ang ilan ay bigay pa ng mga nakasalamuha niya bilang reporter. Parang there's something special with old things, mga antique like this. Pero lingid sa kaalaman ng marami, sa likod ng kanyang mga papel sa makulay niyang karera, pinakamahalaga para sa kanya ang pagiging mabuting padre de pamilya. Natampok pa nga ang love
story nila ng misis niyang si Joy sa Kapuso Romance Anthology na wagas. Pero ang kwento ni Cesar, nabahira ng trahedya nang madiagnose siya ng lymphoma ngayong taon lang. Karamdamang pinili niyang harapin ng pribado at may dignidad. Kaninang umaga na maalam natin sa anak, kapatid, kaibigan, alagad ng sining at tagapagbalita. 46 na taon si Cesar. Para sa kanyang hindi matatawarang serbisyong totoo na tumatak sa mga manonood na Pilipino, salamat at paalam, Cesar. Nasa langit na yun. Ako masaya sa langit na yun. Mga chicharon na nilarasyon niya dito, kaya napapag